Okay po, start na po tayo. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Today is August 5, 2024. First Monday of the month of August and first working day of the week. Let's all unmute together as we recite these two verses in Lamentation 3:22-23. Ayan. Tayo po lahat. Because Because the of Lord's the Lord's great great love, love, we are not consumed. for His For His compassions never fail. are new Every morning. Great Great is your your faithfulness. faithfulness. Sa Tagalog po, Pag-ibig pag-ibig mo, mo, Yahweh, Yahweh, hindi nagmamaliw. Kahabagan mo, walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga. Mo'y napakadakila. Amen. Amen. Amen po. Wow. Ang Amen. pag-ibig ni Yahweh ay laging sariwa sa bawat umaga. Amen. For our opening prayer, may I ask Jack Faith to lead us to do the prayer. Ready po kayo? Let's Jack pray. Faith. Let's pray po. Hallelujah, Lord. Lord God, we praise you and we glorify your name. We thank you for this wonderful morning po na ginising niyo yung bawat isa sa amin. Kami nandito sa Pilipinas at sinustain niyo po yung mga kapatid namin na patapos pa lang yung araw sa kanila. Tulad sila Pastor Leida, sila at ang family niya, the Deaconess Gina, everyone pa, Panginoon, na nandito ngayon, nasa ibang bansa, si Ate Brenda. Lord, we thank you, God, for this day na pinagkaloob mo sa amin upang makarinig muli, Lord, ng mga salita mo as we start the day and as we intercede, Lord, and as we pray. Ilagay mo sa heart namin, Panginoon, yung mga sasabihin namin, yung mga pagpe-pray namin. Intercede for us, dear God, dear Jesus. And thank you po kay Tita Sening na nagagamitin mo today para i-share yung salita mo and for us na makapag-meditate sa kwento, lalo na sa kwento na aming maririnig today. So Lord, help us, and brothers and sisters, let us position ourselves po in receiving the word of God today. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness.
Okay. The title of our devotion this morning is 60 Hours. They Abandoned Their War Hero. Malalaman po natin why they abandoned their war hero later on. Next po. Charles Gordon was born in 1833 to a large military family in Victorian England. At the age of 16, he went to military school. Although he showed promise as a soldier, he was also independent and rebellious, often exhibiting a short fuse toward authority figures. Consistent with his fiercely independent personality, young Gordon was not a fan of organized religion and refused to be confirmed. Next po. Love never gives up. Basta bandang huli po ito. However, from the time he was a boy, he always believed that first, the Bible was true. Second, that every human event was preordained by God. These two beliefs were to be foundational for him throughout life. In 1854, during his second military assignment, after becoming a second lieutenant in the Royal Engineers, he became friends with his captain, who was a Christian. Captain Drew gave him Andrew Bonar's memoir of Robert Murray McChesney and other Christian books. Through Captain Drew and the books, he read Charles Gordon pass from death to life. For 30 years, he dedicated his life to serving his country, working his way up to general. Gordon possessed bravery, wisdom, and an intensity unlike others. He was widely decorated for his role in military operations in Armenia, the Crimea, China, and throughout Central Africa. Gordon's next spiritual step came in the mid-1860s. His good friend, Mrs. Friesick, calls how he discovered what he called the secret. While dressing rather listlessly before dinner, his eye fell on the open Bible, on the table, and on these words: "Whosoever confesseth that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God." Suddenly, it flashed upon him that he had found a jewel of priceless value. He had found what alone could satisfy him, oneness with God, ang pakikipag-isa niya sa ating Panginoon. Gordon has always had a burden for the poor, but after realizing his secret, he spent as much time as he could with the poor and the sick. Like we are doing in our daybreak every morning,
We pray for the poor and the needy. Katatapos lang po ng Typhoon Karen, alam ko ang inyong mga churches, gaya ng Taytay Methodist Church, ay nag-distribute ng iba't iba, nakapackage yung goods. At lahat po ay tumulong doon sa nasalanta ng bagyong Typhoon Karen. And then, may nasunugan po rin dito sa Taytay. Pinuntahan din ito ng team at nag-distribute din po ng goods. And aside from distributing goods, sila po ay pinag-pray and to give comfort po doon sa mga na karanas ng kalamidad. Healing for the sick. Ito po isa rin natin sa ating prayer point, prayer focus. Whether spiritual, physical, emotional, and mental. True enough, God answers our prayers. It may not be today, tomorrow, but in God's perfect time, ito po ay ipagkakaloob niya. Our prayers will be answered. Just believe. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya. Next slide. Jack tape. Next slide po. Naka-show na po, tita. Baka ako naman ang mag-aan. Dali po. Ayan. He shared the gospel. Ayan. He shared the gospel with as many people as would listen. In April of 1884, while in the Sudan defending the city of Khartoum, against the Mahdi Muslims, Gordon found himself surrounded by the enemy. His repeated requests for reinforcements fell on deaf ears. Sandali lang po. Fell on deaf ears with few men or resources, as must carefully maintain the moral of his troops while holding off the enemy. Dito po yung kaya naging yung pong ating title ay They Abandon Their War Hero. Kasi po, talaga niya siya humingi ng tulong, ng assistance. Nabingi na po yung mga hinihinga niya ng tulong. Kaya po talagang siya, frustrated. Siyempre, pag tayo humihingi ng tulong, ay dapat na tulungan natin ang dapat na tulungan. Back in Britain, popular opinion was that the government should send Gordon more reinforcements. Finally, on August 5, 1884, ngayon po itong ating inaalaala, Prime Minister Gladstone authorized a little money for a relief operation for General Gordon. When the relief force finally arrived in Khartoum in January,
They were 60 hours too late. May kasabihan po tayong Pilipino, tayong mga Pilipino, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Wala nang silbi ang tulong sapagkat nawala na ang tutulungan o baka panis na ang pagkain bago ito dumating. Wala nang bisa ang pagkain ngayon. Next po. After 317 days, Khartoum had fallen and Gordon was dead. Gordon's last letter to his sister said, I am quite happy. Thank God. I have tried to do my duty. His diary ended on the same day with, I have done the best for the honor of my country. Goodbye. Goodbye. When the news of Gordon's death reached England, there was an outburst of public grief. It was internationally acknowledged that the world had lost a hero. Isang bayani ang nawala sa kanila. A national day of mourning was held for him and a monument erected. Love and respect not only for his military accomplishments, but also for his unique character. Gordon was dominated by his simple yet unshakable Christian faith. Isang payak at di matitinag na pananampalatayang Kristiyano sa ating Panginoon. Lord Tennyson, next po, wrote his epitaph. Ito po ay nakalagay sa kanyang lapida. Warrior of God, man's friend, not here below, but somewhere dead, far in the waste Sudan. Thou livest in all hearts, for all men know his earth had born no simpler, nobler man. A military man is a person who is ever ready at all times and in every circumstances, ready to serve God and his country. Laging handang maglingkod sa Diyos at sa kanyang bayan. Totoo po yun. Handang maglingkod sa Diyos at sa kanyang bayan. Next po. Reflection, for our reflection. General Charles Gordon trusted God in every circumstance, no matter how hopeless. He was able to rest in the knowledge that God was in control and could be trusted implicitly. To what extent, ito po yung tanong sa atin, do circumstances affect your faith in God, our faith in God? Love, next po. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. 1 Corinthians 13:7. Ito po yung basehan ng ating devotion today. Sa Tagalog, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Before we proceed with our prayer blast, awitin po na natin itong Love Divine or Love's Excelling for our closing song. And then prayer blast na po. And
So let us, so thank you Tita Senny for sharing yung word today. Yes po. So now we will proceed to our prayer blast. Si Tita Alice po, siya yung mangunguna sa prayer blast natin today. I'll share this Yes. with you. Sige, Tita Alice po. Yes. DSSP, wala yung, hindi naka-share screen yung, yung Bible verse. Wait lang po. Sige po. Thank you. Alright, sige po. So today is Monday po. So pag-pray po natin is family. Yan. Ayan. Bago tayo magkaroon ng prayer blast at saka pag-lead ng panalangin sa family, basahin po natin ang sinasabi sa Psalm 127, verses 1, tapos 3 and 4 sa New Living Testament. Sabi po doon, unless the Lord builds a house, the work of the builders is wasted. Children are a gift from the Lord, they are a reward from Him. Children born to a young man are like arrows in a warrior's hand. So magwa 1 minute muna tayo ng silent pause, and then i-aside po natin si Kaka Josie to pray for the family. Yan po. Thank you. Kaka Josie, bago ka mag-pray, yun nga palang pangalawang pagpe-pray natin, i-request po natin si Pambansang Ninang Olive para dun sa mag-pray for marriages. Thank you very much. Sige po, Kaka. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat po sa bawat umaga, Panginoon. Ito nga po, Panginoon, yung aming amazing grace na ibinibigay mo sa amin. Every gising is a blessing. Salamat, Panginoon, sa bawat pamilya na kami po ay na pinagsasama-sama ninyo, Panginoon, upang ang salita mo ay aming marinig, Panginoon. Kami po ang sa platform na ito po, ngunit naririnig ng bawat isang pamilyang nasa amin, Panginoon. Tunay, Panginoon, na yung ibinigay mo sa bawat member ng Daybreakers na narito, Panginoon. Ang mga pamilya namin na kami man ay layo-layo at tulad namin na kami ay may edad na 2 na lang kami magkasama. Hindi kami nawawalay sa iyong paningin at hindi nawawalay ang aming mga puso't isipan sa iyo, Panginoon. Dahil, Panginoon, sa bawat gabi na kami ay natutulog, nadoon na yung aming pananabik sa platform na ito, Panginoon, upang kami ay magpanalangin sa isa't isa, abutin ng iyong panalangin na kami ay nakikipag-usap sa iyo sa panalangin. Panginoon, ingatan mo po ang bawat pamilyang narito, Panginoon. Sa kanilang alis, Panginoon, ng kanilang mga anak, Panginoon, sa paghahanap buhay at pag-aaral, Panginoon. Ikaw ang mag-iingat at magbabantay sa kanila. Doon ay, Panginoon, na lahat-lahat ay alam mo na
sa amin bago pa namin hiniling sa iyo. Salamat Panginoon sa napag-aralan namin na ibinigay mo sa amin ngayong umaga, na ito ay amin dadalhin at ibabahagi sa aming pamilya na sa iyong yapak ay sumusunod. Hindi man namin kasama sa aming mga kanya-kanyang bahay. Panginoon, nadoon yung panalangin sa bawat isa at nadoon yung paghahayag namin sa suporta namin sa bawat iglesia na ibinigay mo sa amin. Sa bawat iglesia, Panginoon, na aming pinaglilingkuran ang iyong pangalan at niluluwalhati at sinasamba. Sa aming pagtitipon dito, Panginoon, we talk to you in non-religious level. Dahil ikaw ang nag-iisang Panginoon. Tulad ng napag-aralan namin ngayong umaga. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa lahat ng kahilingan namin sa iyo ay iyong ibinibigay. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, Abba, Father, dear God. Hallelujah, King Jesus, dear God, Lord and Savior, Commander-in-Chief of the heavenly armies. Hallelujah, dear God, our Holy Spirit, who lives inside us, always with us. Maraming salamat, Lord, sa katotohanan na ang bawat pagsasama ng isang kabiyak na lalaki at isang kabiyak na babae ay nagpapasimula sa isang personal relationship with you, Lord Jesus. A strong marriage is founded in you alone, Lord Jesus. Yes. When you become Lord and Savior ng kabiyak na lalaki at kabiyak na babae. At maraming salamat, Lord, na kapag ganito nagpasimula ang isang pagsasama, kahit na anong bagyo ang dumating, Panginoon. Kasi ang purpose ni Satan, it is always to kill, steal, and destroy marriages. Sapagkat ang makukuha niya, isang pamilya. Pero salamat, Panginoon, na dahil sa inyo, Lord Jesus, nakatitiyak kami, anumang bagyo, anumang mga bagay katulad ng mga, Panginoon, yun pong mga affairs, alcoholism, pornography, drug addictions, at lahat ng uri na gawa ng kaaway to destroy marriages na ang focus niya families ay walang kapangyarihan kapag ka ang magkabiyak ay mayroong personal na relasyon sa inyo, Lord Jesus, bilang Lord and Savior. At ganun po ang aming inaangkin. At madaling magkaroon ng paghihilom sa mga sambahayan na kayo, Lord Jesus, ang nasa sentro. Kayo ang Panginoon na tagapagligtas. At anuman gawa ng kaaway, there is always victory in you, Lord Jesus, by your power, Holy Spirit. So we continually claim that every family, every marriage shall have the husband and the wife with you, Lord Jesus, at the center of their relationship. Maraming salamat po. Mas makapangyarihan kayo na nasa aming puso kaysa sa espiritu na nasa sanglibutan. And by your powerful works, O Holy Spirit, supernatural works sa mga magkabiyak, maraming salamat for the healing of marriages and the destruction of all the works of the enemy sa buhay nila. Thank you, Abba Father. Salamat rin sa mahal na panganay na inaanak na ginamit niyo, Lord, upang ang matinding patotoo ni Charles Gordon ay makarating sa amin na tunay, Lord, ng kanyang maranasan kayo sa kanyang buhay. Walang bagay na hindi niya kayang harapin na kasama po kayo until siya ay pumunta na sa inyong kaharian. Maraming salamat po, O Abba Father, for your honor and glory.
By your powerful presence, O Holy Spirit, salamat po. Through your mighty name, Lord Jesus, thank you for the answers to our prayers till your kingdom come. Your perfect will is done. Amen. Nakamute po ata kayo, Tita Alice. Nakamute po kayo. Ay, sorry. Yung mga may sakit na nakalista ang pangalan dito, nandiyan ba si Vicky Castorelio para mag-pray for, or kung Vicky, listening. Si Sister Irma, pwedeng ma-request na ikaw mag-pray for the people na nandito yung mga pangalan. Thank you, Sige thank you. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos o aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po na sa araw-araw ay aming nadarama ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat kami ay patuloy na nagtitiwala sa iyo. Sa iyong kapangyarihan, sa iyong katapatan sa amin. Aming Ama, aming idinudulog sa iyo ngayon. Ang aming lupang katawan na nagsasuffer ng mga iba't ibang uri ng sakit sa aming pangangatawan. Apektado ang aming mga organs, vital organs o aming Panginoon. May mga pagkakataon na kailangan kaming mag-undergo ng operation, magkaroon ng dialysis upang gumana ng circulation ng aming dugo na malinis, ma-purify ang aming mga kidneys, at ito ay mag-function muli. Kinakailangan na undergo ng chemotherapy o aming Panginoon. May marami ang nagpatuloy na umaasa sa mga gamot na ibinibigay ng doktor para sa aming mga mata, para sa stroke o aming Panginoon. Lahat ng ito o aming Diyos ay mga sakit ng aming mga katawan na iyong inilikha. Nagtitiwala kami o aming Panginoon na dahil sa ikaw ang lumikha sa amin, aayusin mo po ang bawat himaymay, ang bawat parte ng aming katawan to its original form na iyong pagkalikha sa amin. Maaring hindi pa ito ang oras ng total healing o aming Panginoon, ngunit kami ay nakakalma. Kami ay nagkakaroon ng pag-asa. Dahil alam po namin o aming Panginoon, ikaw ay nasa aming tabi. Iyong hinihimas ang bawat katawan, ang bawat parte ng aming katawan na mayroong diferensya, na mayroong sakit. Nararamdaman po namin ang kaginhawahan ng bawat haplos mo sa amin. Salamat po o aming Panginoon sapagkat binibigay mo po sa amin ang mga tamang gamot, ang mga tamang doktor na siyang mag-lesen ng pains para sa aming lupang katawan. O aming Panginoon, dinadalangin ko po ang lahat ng mga nakalista dito sa aming platform. Itinataas namin po sila sa inyo. Dinudulog namin ang kanilang kagalingan sa inyo. Patuloy mo po ipadama sa kanila ang iyong pag-ibig.
Nawa aming Panginoon, ang kanilang pangangailangan ay iyong matugunan. O aming Diyos, gamitin mo po ang mga gamot, ang mga doktor, ang mga nurse, ang mga nagdadialysis sa kanilang kagalingan. Higit sa lahat, o aming Panginoon, bigyan mo po ng kalakasan ng mga taong nag-aalaga sa kanila, ang kanilang pamilya, ang kanilang kapatid, ang kanilang kasambahay, o aming Panginoon. Let them feel na ikaw ang Panginoon ng kagalingan, and you have all the control over all the sickness sa aming nararamdaman. Dinggin mo po, aming Panginoon, ang aming panalangin. Ang provisions, ang total healing ay iyo pong ipagpala sa bawat isa sa amin, upang kami ay makapagpatuloy sa aming paglilingkod sa iyo, sa aming pagmiminister sa iyo, at upang maipakilala ka namin na ikaw ang tunay na Diyos, makapangyarihan sa lahat, at sa pamamagitan mo, ang bawat isa ay may pag-asang kumaling. Aming Panginoon, sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas, ang banal na Espiritu na nagpapala at nagpapalakas at nagbibigay ng pag-asa sa amin, ang siyang aming papurihan, sambahin, at bigyan ng kaluguran. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Amen. Tita Alice, nakamute po ulit kayo. Baka nagsasalita po kayo. Hindi. Mhm. Nag-ano lang ako kasi yung medyo maingay yung aso namin kanina eh. Ito naman po, tinatawagan ko nandiyan ba si Judge Ruth para mag-pray para sa bayan ng Israel? Kung Nandyan. nandiyan ba si Judge Ruth? Kung hindi pwede si Judge Ruth, si Sir Merly Defensor, can you please pray for sa Israel, please? Oh, sige, okay. Thank Let's you. continue to pray. Dearest Heavenly Father, thank you very much, Lord, for loving us, for blessing us every day, Lord. And thank you, Father God, binigyan mo kami ng kanya-kanya naming bansa, Panginoon, kung saan, Panginoon, ito po ay aming alagaan at matirhan, O God. Dinadalangin po namin, Panginoon, sa pagkakataong ito ang bansang Israel. Batid namin lahat, Panginoon, ng Israel ay iyong chosen nation. Mahal na mahal mo sila, Panginoon. Gayon din kami, Lord, na iyong mga anak. Tulungan niyo po, Lord, ang aming mga kapatid dito sa bayang Israel, Panginoon, bansang Israel, O God, ay tunay na i-cover mo with your holy blood, Panginoon. Tulungan mo po, Lord, na ang mga kumakalaban sa kanila, O God, ay may stop na, Panginoon. At ang isipin na lang ng bawat nation leaders, O God, ay ang kapayapaan at ang kasaganaan ng bawat bansa, Panginoon. Lord, ilagay niyo po sa puso ng aming mga leaders ang higit sa lahat ang pagpapatawad. Higit sa lahat, Lord, ikaw ang makilala bilang ikaw ang Diyos na buhay, ang Diyos na dapat namin sambahin sa espiritu at katotohanan. Lord, bagamat ang Israel, Panginoon, sa history pa lang, O God, ay meron ng katigasan ng ulo. Subalit ikaw ay lagi nandyan, handa magpatawad, handa magbigay ng another chances, Panginoon, upang sila'y ma-restore, upang sila'y sumagana, upang sila, Panginoon, ay tunay na magkaroon ng kapayapaan at kasaganaan ng buhay. Lord, tulungan mo sila na lalo pang lumakas at higit sa lahat, Lord,
sa ganitong kalagayan ng pagsubok na kanilang pinagdadaanan, Panginoon. Magising sila sa katotohanan at muli manumbalik sa iyo na walang ibang Diyos na pupuntahan, na walang ibang Diyos na pwedeng tumulong sa kanila, kundi ang Diyos na pumili sa kanila bilang isang chosen nation of God. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ka nagkukulang, hindi ka nagpapabaya sa iyong mga anak. Kaya batid namin, Panginoon, na kami lahat, Lord, na iyong mga nilalang, ay lagi kami mga magandang plano. Ayaw mo na kami ay maghirap, ayaw mo kami ay masaktan. Sa halip, lagi kami magandang pag-asang binibigay sa amin upang kami, Panginoon, ay magkaroon din ng magandang hinaharap. Kaya salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, O Lord. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you, Sister Marley. Tita Senny, meron po kayong, thank you, Tita Alice, for leading our prayer blast. Thank you Meron po din, kayong, DSS. Opo, naka-assign for Thanksgiving prayer, Tita. And Thanksgiving prayer po ay pwede po ba si Pastor Paul and benediction, Pastor Leida? Okay po sa akin. po, Sige po, tayo po ay muli pasalamat sa ating Panginoong Diyos sa isang bagong umaga na kanyang kaloob sa amin. Matunay po na ang bawat araw na yung kaloob sa amin ay punong-puno ng pag-asa. Sapagkat iyan po ang plano nyo para sa bawat isa sa amin. Isang kinabukasang tunay na punong-puno ng pag-asa. Ano man po ang aming kalagayan ngayon, may mga pagsubok mga kinakaharap, may mga hamon sa buhay. Alam namin katulad po ni General Gordon, Father God, ito po'y pinahihintulutan nyo, hindi para kami ay ibaksak o para sa aming ikasasama, kundi ito po'y para sa aming ikabubuti. Ikabubuti na mas tumatag yung aming buhay pananampalataya sa inyo. Kaya Ama, salamat po sapagkat sa panahon ng mga pagsubok sa buhay, hindi nyo kami iniiwan, hindi nyo kami pinababayaan. Pagkos sa ganito mga pagsubok, binibigyan nyo po kami ng kakayanan, karunungan, at mga kapamaraanan kung paano po namin mapagtatagumpayan ang lahat ng pagsubok na ito. Sapagkat kayo pa rin ang Diyos na kumikilos sa aming buhay at kayo ay mas makapangyarihan kaysa anumang gawa at kapahayagan ng mga masamang espiritu sa aming pong buhay. Kaya salamat po for inspiring us again to continue on with our faith journey in spite of every challenges in life, trials na hinahayaan nyo pong maranasan ng bawat isa sa amin. Salamat sapagkat napagtatagumpayan namin ito sa tulong, gabay, patnubay ng inyong banal na Espiritu. Kaya purihin po kayo, dakilain kayo at luwalhatiin kayo sa isang bagong linggo na yung binubukas sa amin para maranasan pa namin ang inyong pagkilos sa aming pong buhay. At salamat po kay Ate Zeneng na siyang naging tagapanguna namin. Siya man, O Diyos, may mga challenges na kinakaharap sa buhay and yet patuloy po siyang naglilingkod sa inyo. Amen. At tumatatag ang kanyang pananampalataya. Kaya Ama, kung paano naging magandang inspiration sa amin si General Gordon, Lord, inspiration din sa amin si Ate Zeneng. At patuloy na magiging inspirasyon ang marami pang taong mapag-aaralan ng buhay. Sapagkat lahat ng ito, Ama, ay para sa pagpapatatag pa ng aming buhay pananampalataya. Kaya Ama, tanggapin po ninyo ang aming panalangin ng pasasalamat na ito namin pong itinataas sa inyo sa makapangyarihan at natatanging pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, kasama po ang iyong banal na Espiritu. Amen. 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 Sige po, as we depart from this prayer platform this morning, let us receive this promise from the Lord from Psalms 148 verse 6. Ang sabi po niya, God is a perfect planner. He can set in place the plans you have for your life. Lay your plans at His feet and He'll put them in order for you.
Receive these blessings in the name of the Father, our provider, protector, and also the Lord Jesus Christ who saves us, and the Holy Spirit who empowers us to keep living only for Him until Jesus Christ comes again. And all of God's children say, Amen. 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 Thank you po. Thank you, Ate Zenny. Picture po. Thank you, you, everyone. Thank you po. Thank you, everyone. Isa pa po. Everyone. Yan. Thank you. Okay Thank na you, po. Maricel. Much. God bless everyone. And tomorrow bless. po, Thank you, amigo. Yes po. Welcome. Hindi po ang Shalom, in-charge. Tapos hindi na everyone. po, paki-remind Happy na lang po. Monday. Paki-remind na lang po si Pastor Queenie yung Tuesday. Thank you po. Bye. God bless. Bye-bye.